Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2291 hanggang Kabanata 2300. Kabanata 2291. Sa tingin ko hindi ko talaga maintindihan. Pakiulit po, sabi ni Hansen, pinipilit na huwag ipakita ang kanyang pagkagulat sa kanyang mukha. Sa totoo lang, ganap na naintindihan ni Hansen ang Gino Art. Ang Gino Art ay medyo pamilyar sa kanya, at ang pamilyar na iyon ay lubos na gumuulat sa kanya. Ang Gino Art ay may malinaw na koneksyon sa Dangshan Sutra. Parehong maganda ang pakinabang ng dalawang sining sa isa't isa, at ang paggamit ng teknik ni Mr. White ay makatutulong sa pag-unlad ng Dangshan Sutra. Magagamit ni Hansen ang Dangshan Sutra upang sumipsip ng kapangyarihan mula sa mundo sa paligid niya. Ang paggawa nito ay nagpapahintulot sa kanya na makatipid ng kanyang sariling enerhiya, pinaiikli ang kanyang lakas sa mas mahabang panahon. Ngunit ang Dangshan Sutra ay hindi pa umaabot sa duke, kaya ang epekto ay hindi masyadong maganda. Nakakatipid lamang ito kay Hansen ng kaunting kapangyarihan. Nalaman na ba ni Mr. White na ginagamit ko ang Dangshan Sutra? Kaya niya sinasabi ang tungkol sa Gino Art na ito. Ano ang kanyang plano? Mabilis na naisip ni Hansen, ngunit wala siyang sapat na impormasyon upang hulaan kung ano ang ginagawa ni Mr. White. Mukhang malamang na alam ni Mr. White na magagamit ni Hansen ang Dangshan Sutra. Ang pagpapaliwanag ng isang Gino Art ng kasing simple ng kanyang sinabi ay nagmumungkahi na ang isipan ng lalaki ay lubhang nakakatakot. Inilagay nito si Hansen sa alerto. Kung hindi mo alintana ang pag-uulit ko sa aking sarili, uulitin ko ulit ang Gino Art. Ngumiti si Mr. White. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa Gino Art. Mas maganda sana kung tumigil na siya sa pagsasalita doon dahil mas lalo siyang nagsalita, mas lalo siyang nalilito. Ang detalyadong paliwanag ni Mr. White sa Gino Art ay mas mahirap intindihan kaysa sa Gino Art mismo. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa Gino Universe mismo na isang bagay na hindi pa naririnig ni Crime noon. Ginamit ni Hansen ang Dangshan Aura upang makinig at nakakaintindi siya ng kaunti. Nagkunwari siyang hindi niya kaya, at nagkunwari siyang nalilito. Mr. White, natatakot ako na ang paliwanag ay hindi nakakatulong. Mas lalo lang akong nalilito. Nagpakita si Hansen kay Mr. White ng mapait na ngiti. Si Mr. White ay napakatalino. Dahil ikaw ay isang duke lamang, inaasahan lamang na hindi mo maintindihan ang isang salita na sinasabi niya. At huwag kang mag-alala, hindi ko rin naiintindihan. Hindi ito tungkol sa iyo, okay? Sabi ni Crime. Umiling si Mr. White at bumantong hininga. Ang mga bagay na aking natutunan ay medyo naiiba sa inyong sariling Gino Art. Ayos lang na hindi mo maintindihan, ngunit subukang matuto hanggat maaari dahil dito ko lang ito kaya ipaliwanag. Salamat sa iyong pagpayag na turuan ako. Natatakot lang ako na hindi ko na matututunan ang ganitong Gino Art, sabi ni Hansen. Pero palihim niyang ginagawa ang Gino Art na tinuro lang sa kanya ni Mr. White. Sinubukan niya ito, at maayos naman ito. Nang hindi tinawag ni Hansen ang kanyang Dangshan Armor, ang epekto ng pagsipsip ng panlabas na kapangyarihan ay tila tumaas. At ito ang unang pagkakataon ni Hansen na gamitin ang kakayahan. Kung ang kakayahan ay kapakipakinabang na, kung gayon ito ay tiyak na magiging mas malaki at mas malaking pakinabang sa kanya habang tumataas ang kanyang kasanayan. Hindi pa rin alam ni Hansen kung bakit binigyan siya ni Mr. White ng Gino Art, ngunit ayos lang sa kanya ang matuto ng bago. Ginagawa ito ni Hansen, at ang pagod sa pagpapanatili ng 4-symbol seal ay nabawasan. Mabilis na lumipas ang araw. Pagkatapos ng unang 24 na oras, ang ibang mga Diyos na Xenogeneic clone ay bahagyang lumipat patungo kay Hansen at sa iba pa tulad ng mga gutom na halimaw. Tinitigilan sila ng mga halimaw sa loob ng isang araw, at ang mga mata ng mga hayop ay naiiba kaysa sa dati. Mayroong sariwa, mamamatay na ningning sa kanilang mga mata. Tinignan sila ng mga nakakatakot na nilalang na parang nagdedesisyon kung anong lasa ng karne ang unang kakainin. Ang mga nanglalaway na hayop ay nagdulot ng kaba kina Hansen at sa iba pa. Ngunit kahit na gayon, sa kabila ng lahat ng atensyon na nakadirekta sa kanila, wala ni isa sa mga Xenogeneics ang naghahanda na umatake. Tinitigilan lang nila ang grupo ni Hansen na parang mga hiyas.
Kinikilala ang kanilang maliwanag na kaligtasan, nakaramdam ng ginhawa sina Hansen at ang iba pa. Mabuti na lang at hindi sila niloko ng estatwa ng Jade Cat. Ang mga Diyos na clone ay talagang nagpipigil sa kanilang sarili, gaya ng sinabi ng estatwa ng pusa. Hindi naglakas loob gumalaw sina Hansen at ang iba pa. Ipinagpatuloy nila ang paggamit ng kanilang lakas upang mapanatili ang Baisema. Pinanatili nilang selyado ang Diyos na Xenogeneic clone, umaasa na may tatago nila ang nilalang doon sa buong 10 araw. Ngunit habang tumatakbo ang oras, ang pagpupumiglas ng Xenogeneic clone ay lalong lumalala. Pagkatapos nitong gamulong-gulong ng sandali, nagsimulang makaramdam ng pagod si Hansen. 5 araw na ang nakalipas, maging ang kalahating Diyos na Blood Kirin ay nagsisimulang mapagod. Dahil ang bawat bahagi ng 4-symbol seal ay konektado, hindi kailangang patuloy na gamitin ni Hansen ang kanyang buong lakas. Nangangahulugan ito na ang iba ay kailangang magbuhat ng kanyang bigat upang mapanatili ang Diyos na Xenogeneic na napipigilan. Kaya, ang Blood Kirin at si Mr. White ay gumagamit ng mas maraming kapangyarihan kaysa kay Hansen. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa noo ni Crime. Nagiging mahirap na rin ito para sa kanya. Ang mga bagay ay hindi maganda gaya ng inaasahan nila. Ngunit sa pagtatansya ni Hansen, kung ipagpapatuloy nila ang paggamit ng kapangyarihan sa parehong rate, makakaligtas sila sa lahat ng 10 araw ng pagsubok. Mga maliliit, mukhang nagsusumikap kayo. Kailangan kong sabihin, hindi naman kayo masama. Bigla, nagsimulang magsalita ulit ang estatwa ng Jade Cat. Tamad itong nagsalita, na parang kakagising lang mula sa isang malalim na pagtulog. Nakapokus ang lahat ng lakas ni Hansen at ng iba pa sa pagpapanatili ng 4-symbol seal. Hindi nila kayang maglaan ng oras o pagod upang abalahin ang pagtingin sa direksyon ng estatwa ng Jade Cat. Muling nagmula sa likuran nila ang tinig ng estatwa ng Jade Cat. Magaling kayo, pero hindi ba ninyo iniisip na ito ay magiging isang nakakabagot na paraan upang ipasa ang pagsubok? Hindi ka manloloko, di ba? Tumalo ng puso ni Hansen. Kung hahayaan ng estatwa ng Jade Cat na salakayin sila ng iba pang Xenogeneics, sila ay mamamatay. Tumawa ang estatwa ng Jade Cat at sinabi, huwag kang mag-alala. Hindi ko mababago ang mga patakaran na itinakda ni Sacred Leader. Gusto ko lang bigyan kayo ng maliit na sorpresa. Kinapopoutan ko ang mga sorpresa, sabi ni Hansen na may mahigpit, ligaw na ngiti. Pero ito ay talagang isang sorpresa. Maaaring ito ay magiging isang malaking pakinabang sa inyo. Siyempre, kakailanganin ninyo ang kakayahan upang tanggapin ang sorpresa. Ang estatwa ng Jade Cat ay parang nakangiti, ngunit hindi. Matapos mawala ang tinig ng estatwa ng pusa, nakarinig si Hansen ng ingay na nagmumula sa lupa. Parang may humihila ng mga cade ng metal. Sinuri ni Hansen ang paligid nila gamit ang kanyang Damshan Aura, at pagkatapos ay napansin niya na ang lahat ng Diyos na clone ay nagsimulang lumayo sa kanila. May bagong papalapit sa grupo ni Hansen. Isang kalansay. O hindi bababasa, mukhang kalansay. Ang laman ng nilalang ay natuyo sa isang tuyong balat. Ang mahabang buhok nito ay parang mga hibla ng dayami. Hindi pa patay ang nilalang. Ang mga paa nito ay nakatali ng mga metal na posos, at dahan-dahan itong naglakad. Sa bawat hakbang na ginawa ng lalaki, ang mga kedena ay gumigiling sa lupa sa likuran niya. Ang taong nakakedena ay papalapit sa kanila na nakayuko ang ulo. Nang makalapit siya, nakita ni Hansen na may 2 madilim na butas kung saan dapat ang kanyang mga mata. Ang madilim na dugo ay tumutulo mula sa mga butas, at nawawala ang mga mata. Malungkot ang itsura ni Hansen at ng iba pa. Ginagamit nila ang kanilang mga kapangyarihan upang i-cast ang 4-symbol seal. Kung sasalakayin sila ng nakakatakot na lalaki, hindi nila mapipigilan ang pag-atake ng hindi binibitawan ng 4-symbol seal. At iyon ay sapat na upang humantong sa kanilang kapahamakan. Ang bilanggo ay nakarating sa loob ng 10 metro sa kanila, ang mga kedena ay gumigiling sa lupa sa bawat hakbang. Itinaas niya ang kanyang ulo upang ang 2 madugong butas ay makapatingin kina Hansen at sa iba pa. Ang 2 butas na iyon ay nagdulot ng takot sa kanila. Huminto siya sandali, ngunit pagkatapos, nagsimulang gumalaw ulit ang bilanggo. Ang kanyang mabagal na mga hakbang ay dinala siya patungo kay Hansen. Ano ba to? Naisip ni Hansen nang may pagkabalisa. May 4 sila, ngunit pinili ng bilanggo na puntahan si Hansen. Lumalapit ito, at pagkatapos ng 1 pang minuto, tumayo ito mismo sa likuran niya. Kabanata 2272. Lumapit ang bilanggo kay Hansen. Bagaman dahan-dahan siyang naglakad, napakalapit na niya sa kanila. Ilang segundo pa, nasa likuran na niya si Hansen. Habang naglalakad ang bilanggo, ang kanyang mga posas ay nagriring at nagkakagulong tunog.
Nang huminto siya sa likuran ni Hansen, tuluyan siyang natahimik. Hindi man lang narinig ni Hansen ang paghinga ng bilanggo o ang pagtibok ng kanyang puso. Para bang wala na siya. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dongxian aura upang siyasatin ang bilanggo, ngunit nagulat siya nang matuklasan na hindi na niya madetect ang presensya ng bilanggo. Nanlamig ang katawan ni Hansen. Direkta sa likuran niya nakatayo ang bilanggo, ngunit hindi niya maramdaman ang kakaiba, nakakadenang lalaki. Ang kanyang kawalan ng kakayahang madetect ang nilalang ay lubos na nag-aalala kay Hansen. Gusto niyang tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Ngunit kasalukuyan siyang nagkakas ng Redbird spell, kung iiwan niya ang kanyang posisyon, masisira ang 4-symbol seal. Kung ang alinman sa apat ay susubukang tumakbo, silang lahat ay mamamatay. Ang pugad ng ibon ay nakaupo pa rin sa ulo ni Hansen. Pinilit niyang huwag lumingon, at naisip niya sa sarili, so what if you are behind me? You can't break this bird's nest. I have nothing to be afraid of. Nanatili si Hansen kung nasaan siya at hindi gumalaw. Hindi siya naglakas loob na lumingon at tumingin sa likuran niya. Ipinagpatuloy niya ang pagcast ng kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng Redbird spell upang mapanatiling napipigilan ang nakakulong na sina Geneic. Ngunit nang tignan ni Hansen sina Mr. White at ang iba pa, nagulat siya. Ang mukha ni Mr. White ay mukhang kakaiba, ngunit hindi maayos na mabasa ni Hansen ang ekspresyon ng lalaki. Mas madaling bigyang kahulugan ang ekspresyon ni Crime. Lubos siyang nagulat. Tinitig niya ang likuran ni Hansen na nanlalaki ang mga mata na para bang nakakita siya ng multo. Ang reaksyon ng Blood Kirin ay mas dramatiko pa. Umuungal ito kay Hansen na parang isang kagyat na babala. Ano ang ginagawa niya sa likuran ko? Nanlamig ang puso ni Hansen. Hindi pa rin niya madetect ang presensya sa likuran niya. Para bang ang nakakadenang lalaki ay hindi talaga isang nilalang kundi isang multo ng kamatayan mismo. Lumunok si Mr. White. Namumutla siya, ngunit gayunpaman, wala siyang sinabi. Ang kanyang ekspresyon ay nagdulot ng mas malaking pag-aalala kay Hansen. Hindi na niya ito matiis, kaya inilipat niya ang kanyang ulo upang tumingin. Hindi niya masyadong maililipat ang kanyang ulo dahil kung gagalaw niya ang kanyang mga kamay o katawan maaari niyang maistorbo ang pagcast. Matapos ibaling ang kanyang ulo sa kaliwa, wala siyang nakita. Pagkatapos, tumingin siya sa kanan. At gayunpaman, wala pa rin siyang nakita. Nais ni Hansen na mailiko na lang niya ang kanyang katawan upang makita niya ng maayos kung ano ang ginagawa ng bilanggo. Ngunit hindi talaga niya maigalaw ang kanyang katawan. Hindi maalis ni Hansen ang kanyang mga mata sa mga naguguluhang ekspresyon ng iba. Ang kanilang paningin ay nanatili sa espasyo sa likuran ni Hansen na nagdulot ng panginginig sa kanyang puso. F***CQ. I have a bird's nest to protect me, and I have nothing to be afraid of. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at hindi gumalaw. Ngunit bigla, nakaramdam si Hansen ng lamig na dumadaloy sa kanyang leeg. Para bang may hamihip ng malamig na hininga sa kanyang leeg. Nanindig ang balahibo ni Hansen habang nanakit ang kanyang likod at nanghina ang kanyang mga binti. Nakakita na si Hansen ng maraming nakakatakot na bagay sa kanyang buhay, kaya hindi siya madaling matakot. Ngunit ang hindi makita ang bilanggo ay lubos na nakakagambala. Nakaramdam siya ng matinding lamig sa kanyang puso. Huwag gumalaw. Tawag ni Mr. White kay Hansen. Ano ang ginagawa niya sa likuran ko? Tanong ni Hansen, ang kanyang tinig ay tense. Nakakahiya na hindi makapagsalita ang Blood Kirin. Kung kaya nitong magsalita, tatanungin sana siya ni Hansen. Hindi naman mapagkakatiwalaan si Crime para tanungin ni Hansen. Ito ay, mahirap ipaliwanag. Kumunat ang noo ni Mr. White at mukhang masama ang kanyang itsura. Mukhang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang pag-aalangan ni Mr. White ay nagdulot ng pagkunot ng noo kay Hansen. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa likuran niya. Kung nasa panganib si Hansen, malamang na ayaw sabihin sa kanya ni Crime at Mr. White dahil ayaw nilang ipagsapalaran na gumalaw si Hansen at masira ang 4-symbol seal. Gayunpaman, hindi iniisip ni Hansen na iyon ang dahilan ng kanilang pag-uugali. Kung si Hansen ay sasalakayin at masasaktan, masisira pa rin ang 4-symbol seal. Hindi sila mananahimik at sasabihin sa kanya na huwag gumalaw. Kung walang tunay na panganib, bakit hindi nila masabi sa akin kung ano ang mali? Nagtaka si Hansen. Ang mga pagtatangka ni Hansen na alamin kung ano ang nangyayari ay hindi siya dinala kahit saan, ngunit ang kanyang likod ay lalong lumalamig. Ang kanyang pag-aalala ay patuloy na lumalalim. Nakapako pa rin ang tingin ni na Mr. White at Crime sa espasyo sa likuran niya. Patuloy na umuungal ang Blood Kirin kay Hansen na parang may gusto itong sabihin sa kanya. Hindi na kayang pigilan ni Hansen ang tukso.
Tinawag niya si Bauer at hiniling sa kanya na tingnan ang bilanggo sa likuran niya. Lumitaw si Bauer sa balikat ni Hansen. Nagsasalita si Hansen sa kanya, Bauer, tulungan mo ang iyong tatay na tingnan kung ano ang ginagawa ng bagay na ito sa likuran niya. Tumango si Bauer. Sumandal siya sa kanyang balikat at tumingin sa likuran niya. Napatalon siya sa gulat at sinabi, Tay, sa likuran mo. Ano ang nasa likuran ko? Mabilis na tanong ni Hansen. May lalaking nagdrawing sa likod mo, sabi ni Bauer, matapos mag-isip. Nagdrawing. Nablangko ang isip ni Hansen sa loob ng isang minuto. Nalilito siya, kaya naisip niya, ang bilanggo ay nagdrawing ng isang bagay sa likod ko. Isang artist ba siya? Gustong-gusto ba niyang mag-drawing sa mga tao? Masyadong maganda ba ang aking katawan, at hindi niya mapigil ang gamitin ang aking magandang figure para sa isang canvas? No way! Kung mahilig siyang mag-drawing sa mga katawan, dapat sana ay humanap siya ng magandang babae para iguhit. Bakit niya ako guguhitan? Bauer, ano ang kanyang dino-drawing? Mabilis na tanong ni Hansen. May iba pang nangyayari dito. Sumandal pa si Bauer sa balikat ni Hansen, tinitignan ang likod ni Hansen, ngunit hindi siya nagsalita. Bauer, ano ang kanyang dino-drawing? Bulong ni Hansen. Hindi siya natatakot, sinabi niya sa sarili. Ayaw niya lang ito. Nag-alinlangan si Bauer, ngunit sa huli ay sinabi niya, parang ang nilalang ay nag-drawing ng isang tao, oo, isang babae. Isang babae. Anong klaseng babae? Nanginig si Hansen. Isang kalansay na bilanggo ang biglang lumitaw, sumiksik sa kanyang likod, at nagsimulang mag-drawing ng isang babae sa kanya. Masyadong nakakatakot ito, at nagdulot ito ng pangangati at kakulangan sa ginhawa kay Hansen. Mukhang hindi alam ni Bauer kung paano niya ilalarawan ang nakita niya. May pag-aalangan, sinabi niya, isang pangit na babae. Naramdaman ni Hansen ang pagtibok ng kanyang pulso sa kanyang mga templo. Isang pangit na bilanggo ang nag-drawing na ngayon ng isang pangit na babae sa kanyang likod. Ano ba ang nangyayari? Ang bibig ni Hansen ay nakanganga. Sinubukan niyang magtanong ng isa pang tanong, ngunit wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang itanong. Pinagmasdan pa ni Bauer ang kanyang likod, at pagkatapos ay sinabi niya, Tay, hindi na siya makakapag-drawing. Bakit? Makuryesong tanong ni Hansen. Mabilis na sumagot si Bauer sa pagkakataong ito. Ang dugo ng babae na nanggagaling sa kanyang mga kamay ay nauubos na, at wala nang natitirang pintura. Ano? Ginagamit niya ang dugo ng isang babae para mag-drawing sa likod ko. Pakiramdam ni Hansen na sisubog na ang kanyang ulo. Hindi niya maisip ang eksena sa likuran niya. Kabanata 2273. Tay, wala nang dugo ang babae. Tay, binasag niya ang utak ng babae, paulit-ulit na ulat ni Bauer sa nangyayari. Bauer, tumigil ka na sa pagtingin. Tinawag ni Hansen si Bauer at niyakap. Ayaw niyang makita ng bata ang madugong eksena. Medyo matanda na si Bauer sa puntong ito, pero para kay Hansen, maliit na bata pa rin siya habang buhay. Tumalon si Bauer mula sa balikat ni Hansen at umupo sa dibdib nito. Makuryesong tiningnan niya ang four-symbol seal at ang nakakulong na Xenogeneic na nagpupumiglas pa rin. Hindi pa rin nararamdaman ni Hansen ang anumang bagay sa likuran niya, pero pagkatapos marinig ang sinabi ni Bauer, nakaramdam siya ng pagkahilo sa pag-aalala. Paulit-ulit na samasagi sa isip niya ang mga inilarawan ni Bauer, at kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isipan. Jade Cat, anong ginagawa mo? Sigaw ni Hansen sa estatwa ng pusa. Mukhang tulog na naman ang Jade Cat, at walang reaksyon sa tawag ni Hansen. Maya-maya, yumangay ulit ang mga kadena ng bilanggo. Habang umaalis ito sa likuran ni Hansen, dahan-dahan itong pumasok sa paningin niya. Umalis ang bilanggo sa halos parehong paraan ng pagdating niya, dahan-dahan at parang wala sa sarili. Pero may isang pagkakaiba, may hinihila siyang bangkay ng babae. Para maging mas malinaw, hindi katawan ng babae iyon. Katawan iyon ng isang babaeng nilalang. Hindi makita ni Hansen ang mga mukha ng babaeng nilalang dahil may malaking butas ang ulo nito. May malaking lukob kung saan dapat ang mukha. Ang itaas na parte ng katawan ay parang tao, pero ang ibaba ay parang ahas. Parang isa sa mga gana, pero hindi tulad ng mga gana, may umiikot na sungay sa ulo nito. Pilak ito at halos isang talampakan ng haba, at kahawig ng sungay ng unicorn. Pilak din ang kaliskis ng ahas sa ibabang parte ng katawan nito. Napakakinang kaya parang medyo transparent ang anyo. May mga butas sa ulo at dibdib nito, pero walang dugo na umaagos. Tulad ng sinabi ni Bauer, ubos na ang dugo ng babae.
Anong ibig sabihin ng presensya ng Angus na to? Bakit niya ako ginuhitin ng babae sa likod? Nagtaka si Hansen, medyo nayanig. Pero mukhang hindi naman nasaktan si Hansen. Ayos lang ang katawan niya, ayos din ang Galactic Lobster armor niya, at mukhang aalis na ang nakakatakot na bilanggo ngayon na natapos na niyang iguhit ang larawan. Nakakagambala man ang buong karanasan, hindi naman siya nasaktan ng nilalang. Kaya, alam ni Hansen na kailangan lang niyang ihinto ang pag-iisip tungkol dito. Bauer, pahugasan mo naman ng tubig ang baluti ng tatay mo. Hugasan mo ang kalat na ginawa niya, sabi ni Hansen kay Bauer. Kahit hindi naman nakakapinsala ang pintura, hindi pa rin siya masaya na nasa kanya ito. Tumalon si Bauer mula sa dibdib ni Hansen at naglakad sa likuran niya para gawin ang sinabi. Tapos, nagulat siya, wala na siya. Anong wala na? Kinabahan si Hansen. Yung iginuhit niya, wala na, sabi ni Bauer. Paano nawala? Naguguluhan si Hansen. Nabura lang ba? Umiling si Bauer. Tay, wala na sa likod mo. Malinis na malinis, walang bakas ng dugo. Wala na yung iginuhit na babae. Wala si Hansen ideya kung ano ang gagawin dito, kaya tinanong niya si Mr. White, anong nangyayari? Umiling si Mr. White, hindi ko rin alam. Hindi namin nakita ang likod mo, nakita lang namin na may iginuguhit siya. Hindi ko alam kung ano yon. Ayaw ni Hansen ng hindi alam, pero wala siyang magagawa. Sinuri niya ang katawan niya, at mukhang wala namang nangyari, kaya hindi na niya inisip pa. Wala nang kakaibang nangyari pagkatapos noon. Ang apat sa kanila ay patuloy na nagpapadala ng kapangyarihan sa four-symbol seal. Napanatili nito ang mahigpit na pagkakahawak sa nakahuli na Xenogenate clone. Lumipas ang mga araw, at pagkatapos ng mahabang panahon, natapos na ang 10 araw. Pagod na ang apat, pero nakaya nilang makaligtas. Nang bumalik ang mga Xenogeneic sa kanilang mga palasyo, halos mawala ng malay ang apat. Ngumiti ang estatwa ng Jade Cat at nagsimulang magsalita ulit. Congratulations! Naipasa ninyo ang pagsubok ng Sacred Leader. Maaari na ninyong kunin ang labi na iniwan ng Sacred Leader. Asan ang kayamanan? Tanong ni Hansen, pilit na iniiwasan ang pagod. Nandito, sabi ng estatwa. Biglang bumukas ang haligi sa ilalim nito, at may maliit na kaong jade na lumitaw. Hindi nila alam kung ano ang nasa loob. Lalapit na sana si Hansen para kunin ang kahon, pero biglang nanigas siya. Nakita niyang may hawak na sirang espada si Crime, at sasaksakin siya. Nagalit ang Blood Kirin, at sumugod kay Crime. Pero tinakpe ng dilim ni Crime ang lahat, at hindi ito makita ni Hansen. Pero hindi gumalaw si Hansen. Nasa ulo pa rin niya ang bird's nest, at tumalon siya papunta sa kahon bago dumilim ang lahat. Sa sakop ng kapangyarihan ni Crime, nawala ang lahat ng pandaman ni Hansen. Pero dahil sa bird's nest, hindi siya nag-alala sa atake ni Crime. Pero sa sumunod na segundo, nagbago ang mukha ni Hansen. Isang kakaibang kapangyarihan ang tumama sa bird's nest. Kinuha nito ang bird's nest sa ulo ni Hansen. Tapos, sila ni Bauer ay tinali ng parang lubad. Hinayla sila nito. Nawala ang dilim. Nakita ni Hansen na nakatali na sila ni Bauer ng puting lubad. Sa tabi nila, may lambat na may bird's nest ni Hansen. Espesyal ang lambat dahil nakatali nito ang isang Diyos na bird's nest. Hawak ni Crime ang lambat sa isang kamay at ang kaong jade sa isa pa. Salamat sa pagtulong sa akin na makuha ang kayamanan ng Sacred Leader, malamig na sabi ni Crime kay Hansen. Sino ka? Kumunat ang noo ni Mr. White kay Crime. Ngumiti si Crime at sabi, Mr. White, ako ang tapat mong bantay, si Crime. Mukha kang Crime pero isang King Class Guard lang si Crime. Hindi ka siya. Hindi hawak ni Crime ang Skynet ni Prince 14, seryosong sabi ni Mr. White. Inilagay ni Crime ang kahon sa bulsa niya. Tapos, itinaas niya ang sirang kutsilyo niya at kinausap si Mr. White. Masyado kang nag-iisip. Kahit half-deified ako, bantay pa rin kita. Pero bukod sa'yo, may tungkulin din ako kay Prince 14. Gusto niya ang bagay na to, kaya kukunin ko ito. Mr. White, pareho tayong nagtatrabaho kay Prince 14. Malaki ang naitulong mo sa akin, at sasabihin ko kay Prince 14 ang participation mo. Pero hindi dito dapat ito pag-usapan, kailangan muna nating alisin siya, sabi ni Crime. Tapos, sinugod niya si Hansen ng kutsilyo. Kabanata 2274. Hinampis ni Crime ang kanyang sandata, at ang cade ng nasa kutsilyo ay naging isang itim na ahas na parang kayang lunukan ang langit. Bigla itong sumugod kay Hansen. Umapaw ang kapangyarihan sa katawan ni Hansen, pero humigpit ang puting lubad sa kanya.
Nanggulo sa kanya ang mahiwagang kadena, at nahirapan si Hansen na ipagtanggol ang sarili. Puputulan siya ng kutsilyo. Kinagat ni Hansen ang kanyang labi. Mag-a-activate na sana siya ng kanyang Super God Spirit Mode nang masira ang umuungal na liwanag ng kutsilyo. Nagulat si Hansen. Tumingin siya kay Crime. Isang kamay na parang jade ang pumulupot sa pulso ni Crime. Mahaba at maganda ang mga daliri. Mr. White, hindi makapaniwala si Hansen sa nakikita niya. Nakatayo si Mr. White sa likuran ni Crime, hinihila ang kanyang kamay pabalik sa dibdib ni Crime. Pero ang kamay ni Mr. White ay perpektong malinis, walang bakas ng dugo. Nalaglag sa lupa ang sirang kutsilyo ni Crime. Tumingin siya sa madugong butas sa kanyang dibdib at pagkatapos ay tumingin kay Mr. White na hindi makapaniwala. Sabi niya, ang kapangyarihan mo ay walang silbi sa pakikipaglaban, paano mo nagawa sirain ang aking Black Lion body? Ang buhay ay puno ng sorpresa. Dapat sanay ka na riyan. Isang magandang puting shell ang lumitaw sa kamay ni Mr. White. Binuksan niya ito at iniabot kay Crime. Ang sugatang si Crime ay nasipsip papasok sa shell. Nang sumara ang shell, itinago ito ni Mr. White sa bulsa niya. Kinuha niya ang Skynet at ang maliit na kahon. Parang nakangiti siya, pero hindi naman. At kay Hansen, sabi niya, Hansen, mukhang talo ka na. Nakatali pa rin si Hansen sa Skynet. Ngumiti siya kay Mr. White. Nanalo ka. Ano ang gagawin mo sa akin? Papatayin kita, syempre. Talaga bang hahayaan kong mabuhay at lumakas pa ang isang nakakatakot na kaaway na tulad mo sa mundong ito? Walang emosyong tumingin si Mr. White kay Hansen. Mr. White, sobra mo akong tinatansya. Isang walang pangalang sundalo lang ako. Hindi gumalaw si Hansen. Tinipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan habang nakatitig kay Mr. White. Magsusugal siya. Lumingon si Mr. White sa estatwa ng pusa habang hawak ang Skynet, hindi pinapansin sina Hansen at Bauer. 9 Life Cat, pwede na ba tayong umalis? Nagulat si Hansen. Alam ni Mr. White na ang estatwa ng Jade Cat ay isang 9 Life Cat. Tinitigan ng estatwa ng 9 Life Cat si Mr. White. Nanatili itong hindi gumagalaw habang malamig na nagsabi, kung nakapasa kayo sa pagsubok, nasa inyo na kung aalis kayo o hindi. Hindi na kailangan humingi ng pahintulot sa akin. Paalam. Hinailan ni Mr. White ang Skynet at kinaladkad sina Hansen at Bauer palabas ng Holy Town. Sa pagkakataong ito, hindi na sila napigilan ng kapangyarihan ng bayan. Madaling hinailan ni Mr. White sina Hansen at Bauer palabas ng bayan at bumalik sa madilim na tubig. Ang isa pang kamay ni Mr. White ay nagningning ng banal na liwanag habang hawak ang kaong jade. Naitaboy ng liwanag ang kadiliman, mga 3 metro ang layo sa kanila. Sa huli, ligtas niyang nailabas sina Bauer at Hansen sa kanal. Akala ni Hansen ay papatayin sila ni Mr. White sa Holy Town, pero hindi. At pagkatapos niyang umalis sa lugar na iyon, hindi siya nagmadaling umalis. Dinala niya sina Hansen at Bauer sa malaking puting balyena. Mukhang natapos na ang laban ni Fox Queen at Isha dahil wala ng paggalaw sa dagat. Pero hindi malinaw kung sino ang nanalo. Walang bakas ng alinman sa kanila. Dinala ni Mr. White sina Hansen at Bauer sa malaking puting balyena. Ngumiti siya at tumingin kay Hansen. Ngayon ay mapapatay na kita ng walang alalahanin. May naisip ka na bang paraan para makatakas? Bakit hindi mo ako pinatay sa Holy Town? Nagtatakang tanong ni Hansen. Talaga bang iniisip mong ang bayan na iyon ay nagtatago ng tunay na kayamanan? Tanong ni Mr. White na parang natutuwa. Hindi. Tanong ni Hansen. Maaaring oo, pero kung nababaliw na ang Sacred Leader, kakailanganin ng matinding kabaliwan ang paggamit ng napakaraming kapangyarihan at pagod sa paggawa ng lugar para itago ang kanyang kayamanan. Ngumiti si Mr. White. Ang lugar na ito ay may sikreto na hindi mo pa naiisip. Bukod doon, ang guhit sa likod mo ay mukhang espesyal. Akala ko na wala na ang guhit. Nagulat si Hansen. Tumawa si Mr. White at nagsabi, masyado kang inosente. Dahil lang sa nawala ang isang bagay, hindi ibig sabihin na wala na ito. Hindi ko nakilala ang taong gumuhit sa iyo, pero alam ko na gumuhit siya ng nilalang na kilala bilang Ancient Blood Dragon Lady. Isa itong mutant, deified xenogeneic. Ang dugo nito ang mutant xenogeneic gene nito. Sa tingin ko hindi basta-basta mawawala ang ganoong lakas na dugo. Narinig ito ni Hansen at nagulat. Hindi niya naisip na ang bagay na iyon ay isang mutant deified creature. Bakit? Bakit niya ako ginuhitin? Nagtatakang tanong ni Hansen. Hindi ko alam. Marahil simula pa lang, ikaw ang napili. Sumimangot si Mr. White. Pero wala na itong halaga. Papatayin kita, kaya matatapos na ang lahat.
Pagkatapos noon, mukhang galit na si Mr. White. Hinayla niya ang Skynet, at sina Hansen at Bauer ay hinayla sa harap niya. Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan si Hansen. Naalala ni Hansen kung paano madaling batasin ang katawan ni Crime ng kamay ni Mr. White. Nagulat siya, at i-activate na sana niya ang kanyang super god body. Pero nang iwagayway ni Mr. White ang kanyang kamay, lumuwag ang Skynet at napalaya ang bird's nest. Bumalik ang bird's nest kay Hansen. Mr. White, ito ay, nasalo ni Hansen ang bird's nest, at tumingin kay Mr. White na naguguluhan. Inilagay ni Mr. White ang Skynet, at inihagis ang kaong jade kay Hansen. Nasalo ni Hansen ang maliit na kaong jade, lalong naguguluhan. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ngumiti si Mr. White kay Hansen. Nagsimula ng gumalaw at umikot ang kanyang mga kalamnan at buto, pati na rin ang kanyang mukha. Hindi nagtagal, naging ibang tao si Mr. White. Malaki ang pagbabago ng kanyang presensya. Mas bata na ngayon ang hitsura ni Mr. White. Parang wala pang 20 taon, pero ang kanyang katawan ay may kakaibang presensya. Pakiramdam ni Hansen na ang lalaking ito ay nakakita at nakaranas na ng lahat. Parang isang taong nagmamasid sa isang laro ng chess. Nanlaki ang mga mata ni Hansen. Ikaw, paano nangyari yan? Sigaw ni Hansen, tinuturo siya. Bakit hindi ako? Interesadong tumingin si Mr. White kay Hansen. Hindi ka ba nasa mga santuwaryo? Paano ka nakalabas? Kalahati lang ang nasabi ni Hansen. Bigla niyang naisip ang Blood Legion at ang Shira na parehong may paraan para makalabas. Hindi na nakakapagtaka na nakalabas ang taong ito sa mga santuwaryo. Mahaba ang kwento. Para maikli, akala ko mababasag ko ang vacuum at magiging Diyos sa mundong ito. Pero sino naman ang nakakaalam na dito pala ako pupunta? Isang malaking pagkadismaya. Umiling si Mr. White, mukhang nagsisisi. Ikaw, hindi ako makapaniwala, bulong ni Hansen, naninigas pa rin. Kilala ni Hansen ang lalaking ito. Hindi sila nagtagal na magkasama, pero naalala ni Hansen siya. Dahil ang lalaking ito ang tunay na tagapagmana ng Zuanmen. Pero natutunan lang ni Hansen ang Dongshan Sutra kay Dongshan Z. Iyon ay kalahati lang ng mga estudyante ng Zuanmen. Kabanata 2275. Tiningnan ni Hansen ang lalaki, na halos kasing edad niya. Umubo siya ng bahagya at nag-aalinlangang nagtanong, ano nga pala ang dapat kong itawag sa iyo? Noong nakaraan, nakatanggap si Hansen ng isang lihim na kasanayan sa Zuanmen mula sa lalaki. Pero sinabi ng lalaki na hindi siya kukuha ng mga estudyante. At nakuha rin ni Hansen ang pamana ni Dongshan Z. Hindi niya alam kung alin sa dalawa ang mas mahalagang figure. Tumawa ang lalaki at nagsabi, ang mga pangalan ay mga simbolo lamang. Kapag ang isang tao ay nagsanay ng husto na tulad ko, iniwanan na nila ang mga titulong iyon. Tawagin mo na lang akong Mr. White para hindi ma-expose ang aking identidad sa Extreme King. Babalik ka na sa Extreme King. Nagtatakang tanong ni Hansen. Ngumiti si Mr. White at nagsabi, ang Extreme King ay hindi isang nakakatakot na lungga para sa mga halimaw. Maraming mapagkukunan doon. Para maging patas, magandang lugar ito para magpatuloy sa pagsasanay. Bakit hindi ako babalik? Paano mo ipapaliwanag ang nangyari rito? Tanong ni Hansen, itinaas ang maliit na kahon. Patay na si Crime, at ibinigay ni Mr. White ang kahon kay Hansen. Natatakot si Hansen na kapag bumalik siya, hindi niya maiuulat kay Prince 14. Lahat ay magiging maayos sa takdang panahon. Gamitin ang iyong puso. Mag-isip, makinig, at tumingin. Hawakan ang lahat ng kaya mo sa mundong ito. May solusyon sa bawat problema. Pagkatapos noon, binigyan ni Mr. White si Hansen ng isang card. Ito ang iniisip ko sa lahat ng mga taon na ito. Maaari mong tingnan, pero tandaan, huwag masyadong maniwala sa anumang bagay. Kailangan mo pa ring bumuo ng sarili mong opinyon sa mga bagay sa buhay na ito. Ang isang bahagi ng tunay na Zuanmen ay nangangailangan ng pagsasanay gamit ang pananampalataya ng sarili mong puso. Wala na akong panahon para alagaan ito. Ang aking pamana sa Zuanmen ay marahil natapos na sa araw na ito. Ikaw ay kalahati ng mga miyembro ng Zuanmen. Sana sa hinaharap, makahanap ka ng paraan para ipagpatuloy ang mga turo ng Zuanmen at ibigay ang aking mga teknik. Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot sa iba para sumali sa Zuanmen, pero ang Zuanmen ay magiging maswerte na magkaroon ng 1 o 2 taong talagang nag-alay ng kanilang sarili sa mga aral. Hindi tinanggihan ni Hansen ang pakiusap. Masayang tinanggap niya ang ibinigay na card. Alam niyang hindi masyadong personal na interesado si Mr. White sa lahat ng ito, kung hindi niya ibibigay kay Hansen ang lihim na kasanayan ni Zuan Chen noon pa.
Maraming relihiyon at partido ang nagtatrabaho sa mundo, pero karamihan sa mga relihiyon ay nagtuturo lamang sa isang tao kung ano ang gagawin at kung ano ang paniniwalaan. Ang Zuanmen lang ang nagtuturo sa isang tao kung paano tuklasin at hanapin ang sarili nilang pag-unawa sa mundo, ang kanilang sariling koneksyon sa mga gawain ng universo. Kaya, mahihirapan ang Zuanmen na sumikat. Hindi ito malinaw na tinukoy, kaya hindi ito makakapagkompetensya sa parehong antas ng ibang mga turo at relihiyon. Iyon ay dahil nalilito nito ang mga tao. Karamihan sa mga tao ay gustong maaliw. Gusto nila ng isang bagay na gagabay sa kanila sa mga pagsubok sa buhay. Pero ang Zuanmen ay tungkol sa pag-iisip ng mga bagay sa sarili mo. Kailangan mong panghawakan ang iyong sariling kapalaran at tuklasin ang hindi alam. Ang hinaharap ay puno ng mga hindi alam at variable. Mahirap ito. Ang mga taong walang sapat na katalinuhan o tibay ay hindi makakaya. Kaya, hindi nakakagulat na ang Zuanmen ay nalimutan. Ang landas ng Zuanmen ay hindi isang landas na kusang pipiliin ng marami. Pagkatapos magsalita ni Mr. White, tiningnan niya ang maliit na kahon sa kamay ni Hansen. Sabi niya, kung tama ang mga hula ko tungkol sa kahon, hindi naman talaga ito naglalaman ng kayamanan ng Sacred Leader. Isa lang itong panlilinlang. Ang tunay na kayamanan ay nasa Holy Town pa rin. Pero ang pinagsamang lakas natin ay hindi pa sapat para tuklasin ang lahat ng mga lihim ng bayan na iyon. Kapag tayong dalawa ay naging Diyos na, pwede na tayong bumalik at ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa bayan. Mr. White, ano ang guhit sa likod ko? Kinakabahan pa rin si Hansen kapag naaalala niya ang guhit na iyon. Sobrang kakaiba. Nag-isip sandali si Mr. White at saka nagsabi, ang dugo ng Ancient Blood Dragon Lady ang ginamit na tinta. May iginuhit sa likod mo. Hindi ko nakita ang guhit, kaya hindi ako makakapagbigay ng tiyak na pahayag. Pero huwag kang mag-alala, dahil nagkalkula na ako ng hinaharap para sa iyo. Pagkatapos ng isang kakilakilabot na pangyayari, may magagandang kapalaran pa rin. Ano man ang guhit na iyon, hindi ito masama. Magandang kapalaran pagkatapos ng isang kakilakilabot na bagay. Ibig sabihin, may kakilakilabot na mangyayari. Nagulat si Hansen. Tumawa si Mr. White at nagsabi, mahirap ang dadaanan mo. Mas maganda kung hindi mo sinasabi sa akin ang mga bagay na ito ng diretso. Ngumiti si Hansen. Tahimik na nagsalita si Mr. White, kapag sumama ka kay Yisha pabalik sa Narumon, dapat kang maging handa. Naniniwala ako na tatawagan ka ng Extreme King sa kaharian ng kanilang pinuno. Nakyukuryo si Hansen, kaya kailangan niyang magtanong, Mr. White, paano ka naging bahagi ng Extreme King? Tahimik na nagsabi si Mr. White, nagkunwari akong isang hybrid ng Extreme King para makasama ko sila. Naakit ako sa kanilang mga mapagkukunan, pero may nakakatuwang bagay din akong natutunan doon. Nanatili ako para malaman ko pa ang tungkol dito. Ano iyon? Tanong ulit ni Hansen. Mayroon tayong mga tao na Extreme King's Blood Pulse Gene. Kahit na maliit lang ito, umiiral ito. At iyon ang dahilan kung bakit nagawa kong magpanggap na isa sa Extreme King nang hindi na-discover, sabi ni Mr. White. Nahulaan ko na. Tumanggaw si Hansen. Naisip na niya ang posibilidad na ito noon, at kung pareho ang iniisip ni Mr. White, walang dahilan para maniwala siyang mali siya. Nagpatuloy si Mr. White, kapag ang Extreme King ay naging King class, maday gising ang kanilang King body. Ang mga King body ay halos kapareho ng Super God bodies na mayroon tayo sa mga santuwaryo. Pero may isang pangunahing pagkakaiba. Ang ating Super God bodies ay independent, pero ang kanilang King bodies ay hindi independent. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ni Hansen. Bumantong hininga si Mr. White at nagpaliwanag, ang ibig kong sabihin ay ang ating Super God bodies ay bahagi natin. Ang kanilang King bodies ay tila may koneksyon sa labas ng mundo at sa isang mahiwagang kapangyarihan. Sinisiyasat ko pa ito. Maraming tanong na hindi ko masagot. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Pagkatapos makipag-usap kay Hansen, sinabi ni Mr. White, aalis na ako. Kung pupunta ka sa kaliwa kapag umalis ka, makikita mo agad si Yisha. Umalis si Mr. White pero hindi pa pumunta si Hansen kay Yisha. Lumapit siya sa kalansay na nakaupo sa command chair ng puting balyina. Hinubad niya ang damit na nasa kalansay, at pagkatapos, inilagay niya ang kalansay sa isang kahon. Plano niyang maghanap ng magandang lugar para ilibing ang lalaki kapag bumalik siya. Isa itong crystallizer, parang isang taong kapareho ng lahi. Pagkatapos linisin ang mga damit, isinuot ito ni Hansen. Isinuot niya ang transparent eye patch sa kanyang ulo, at naramdaman niyang parang kumakalat ang kanyang mga iniisip. Lumapad ang kanyang katawan at paningin.
Hindi maipaliwanag ang pakiramdam na iyon. Parang nagiging bahagi na ng kanyang katawan ang balyina. Mga alon ng impormasyon ng dumb alloy sa iPatch at na-i-download sa kanyang isipan. Para maging simple, magagamit na ni Hansen ang kanyang isipan para kontrolin ang puting balyina. Ang pagpapatakbo sa makina ay kasing dali ng paggamit ng kanyang sariling katawan. Iginiya ni Hansen ang malaking puting balyina sa kaliwa. At doon niya nakita si Isha. Lumalangoy si Isha sa dagat. Nakita niya ang malaking balyina at sumugod dito. Mabilis na tumalon si Hansen para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Mahal na Reyna, nasaan si Fox Queen? Tanong ni Hansen. Umiling si Isha. Nakawala siya. Kung gayon, dapat na tayong umalis din. Nakuha ko na ang bagay mula sa Holy Town. Umalis na tayo. Pagkatapos ay pinatakbo ni Hansen ang puting balyina palabas ng Holy Spirit kasama si Isha. Nang makarating sila sa maze, itinago ni Hansen ang balyina. Ang napakalaking balyina ay talaga namang parang salagubang. Maaari itong lumiit gamit ang space technology nito. Lumiit ito hanggang sa mawala sa iPatch. Parang maliit na balyina na nasa loob ng bote at mukhang mahiwaga. Kabanata 2276. Bumalik sina Isha at Hansen sa base ng Ice Blue Knights, kung saan nakasalubong nila ang Ice Blue Night King. Halatang hindi niya madaanan ang maze ng palasyo, kaya nagdesisyon siyang bumalik. Nang makita niyang magkasama sina Isha at Hansen, nanlaki ang mga mata ng Ice Blue Night King. Knife! Natutuwa akong malaman na buhay ka pa, sabi ng Ice Blue Night King, papalapit sa kanya. Natatakot ako na ang pagiging buhay ko ay hindi magandang bagay para sa iyo, Yuzel ni Isha. Kumunat ang noo ng Ice Blue Night King. Isha, bakit mo nasabi iyan? Buhay ako. Ibig sabihin, walang sino man ang pinapayagang mangapi sa aking estudyante. Naiintindihan mo na ba kung bakit hindi ito magandang bagay? Mas maganda sana kung patay na ako, sabi ni Isha, ang boses ay matigas na parang bato. Napahiya ang Ice Blue Night King, pero sabi niya, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Wala akong magagawa, may mga bagay na kailangan kong gawin. Wala akong pakialam sa trabaho mo. Tatanungin kita, ipinilit mo ba ang aking estudyante sa Ice Blue Knights? Labag sa kalooban niya. Tinitigan ni Isha ang Ice Blue Night King habang nagsasalita. Nalungkot ang Ice Blue Night King, at umamin siya, oo. Ikaw ba ang kumuha sa kanya? Tanong ni Isha. Oo, sabi ng Ice Blue Night King. Kung hindi mo siya kayang alagaan, bakit mo pa dinala ang aking estudyante rito? Ganito ba ang pamamahala mo sa Ice Blue Knights? Yuzel ni Isha. Hindi nakapagsalita ang Ice Blue Night King. Namula ang kanyang mukha. Isang Ice Blue Knight na kasama ng Ice Blue Night King ang lumapit para pag-alitan siya. Knife, huwag kang bastos. Miyembro ka rin ng Ice Blue Knights. Paano ka magsasalita ng ganyan sa iyong kapitan? Mula ngayon, wala na akong koneksyon sa Ice Blue Knights. Tapos na. Tumingin si Isha sa kanila na may paghamak. Kumunat ang noo ng Ice Blue Night King at nagsabi, Knife, naiintindihan ko ang dahilan ng iyong kalagayan, pero may mga bagay na hindi mo lang basta-basta masasabi. Magkukunwari akong hindi ko narinig ang sinabi mo. Kung gusto mong mag-usap, pwede tayong mag-usap mamaya ng pribado. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pero na, Hansen. Lumingon si Isha para umalis. Knife, huwag kang magiging hanggal. May mga alituntunin ang Ice Blue Knights. Miyembro ka ng Ice Blue Knights, at ipinanganak kang maging isang Ice Blue Knight. Bukod pa rito, isang araw ay mamamatay ka para sa Ice Blue Knights. Hindi hahayaan ng Ice Blue Knights na ang isa sa mga miyembro nito ay magtataksil, at higit pa rito, hindi hahayaan ng Extreme King, tumigil ang Ice Blue Night King, isang gulat ang sumalubong sa kanyang mukha. Napuno ng lilang hangin ang katawan ni Isha. Parang isang demonyo, tinakpan niya ang buong base ng Ice Blue Knight gamit ang kanyang kapangyarihan. Bigla, namutla ang lahat sa base. Ang bigat ng kanyang pagsupil ay napakalakas na halos hindi na sila makatayo. Deified, naging deified ka na. Nagulat ang Ice Blue Night King at ang ibang Ice Blue Knights. Pasensya na, pwede bang ulitin mo ang sinabi mo? Tumingin si Isha sa Ice Blue Night King at sa iba pa. Namutla ang mga Ice Blue Knights. Walang naglakas loob na tumingin kay Isha sa mga mata. Namutla rin ang Ice Blue Night King, at sunod-sunod na emosyon ang dumaan sa kanyang mukha, masyadong mabilis para makilala. Sa huli, mamantong hininga siya, at nagsabi, may mga dahilan ako kung bakit gusto kitang manatili, pero dahil deified ka na, sa tingin ko wala ng pag-asa ang Ice Blue Knights na panatilihin ka rito. Kung gayon, pinapayagan kitang umalis. Hindi tumingin si Isha sa Ice Blue Night King.
Isinama niya si Hansen at umalis sa base ng Ice Blue Knight. Mahal na Reyna, ang galing nun. Ang yabang ng mga Ice Blue Knights na iyon, pero halos maihi na sila sa harap ng iyong karangalan, sabi ni Hansen habang pinapatakbo niya ang puting balyena palayo sa base. Pagkatapos umalis ni Aisha at Hansen sa Ice Blue Knights, gumamit sila ng malaking puting balyena para maglakbay sa kalawakan. Pauwi na sila sa Narrow Moon. Hawak ni Aisha si Bauer. Pinakain niya si Bauer ng prutas habang nagsasalita. Ang 10 grupo ng mga kabalyero ng Extreme King. Parang napakalakas nila. Kinakatakutan sila sa buong Geno Universe, ikinalat ang paniniwala na ang bawat kabalyero ay may kapangyarihang sumire ng isang lahi. Pero sa loob ng Extreme King, ang mga kabalyero ay mga pawn lamang. Ginagawa nila ang maruruming gawain at wala na. Hindi sila binibigyan ng mahahalagang misyon. Kung ang alinman sa mga miyembro ng mga kabalyero ay magiging deified, pinapayagan silang umalis. Hindi na sila nakatali sa mga kabalyero. Ito ay isang alituntunin ng Extreme Kings. Hindi kayang labanan iyon ng Ice Blue Knight King. Ang isang makapangyarihang grupo ng mga kabalyero na tulad ng Ice Blue Knights ay itinuturing lamang na mga pawn. Nagulat si Hansen nang marinig ito. Wala silang mga deified na miyembro. Kung iniisip mong iyon ang pangunahing hukbo ng Extreme King, lubha mong minamaliit ang kanilang kapangyarihan. Ngumiti si Aisha, at nagpatuloy, ang pangunahing hukbo ng Extreme King ay binubuo ng Royal Knights. Kinuha lang nila ang mga purong miyembro ng Extreme King. At ang lahat ng mga sumali ay dapat na King class. Napakataas ng hinihingi nila pagdating sa dugo at pinagmulan. Bukod sa Royal Knights, ang Extreme King ay may maraming iba pang organisasyon. Karamihan sa mga iyon ay hindi gaanong sikat. Napakalakas ng Extreme King kaya kakaunti lang ang mga lahi na makakapagkompetensya sa kanila. Maging ang mga mas mataas na lahi tulad ng Sky Palace ay walang pag-asa laban sa Extreme King sa isang laban. Umiasa sila sa kapangyarihan ng Very High para maiwasan sila ng Extreme King. Iyon lang ang dahilan kung bakit hindi pa nahawakan ng Extreme King ang Sky Palace. Naiintindihan ko. Hindi naiintindihan ni Hansen kung paano gumagana ang Extreme King. Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay nagtanong, ano nga pala ang Narrow Moon sa Extreme King? Hindi tayo pag-aari ng sinuman. Bumantong hininga si Aisha, at pagkatapos ay nagsabi, sinabi ko na sa iyo noon. Ang aming matanda ay isang alipin ni Hell King noon, pero matagal nang lumipas ang panahon ni Hell King. Ngayon, ang pinuno ng Extreme King ay kilala bilang White King. Ang Narrow Moon ay wala pang deified na miyembro noon. Pero ang pagiging deified ay hindi magbabago ng marami sa politika ng rebate. Ang isang rebate ay hindi kailanman maituturing na purong lahi, kaya hindi sila makakapili ng panig. Magiging mga puppet sila. Hanggat nandito ang aking Reyna, ang rebate ay magiging isa sa mga pinakasikat na mataas na lahi sa buong universo. Mabilis na sinabi ni Hansen. Si Aisha ang pinakamalaking taga-suporta niya. Ang kaligtasan at seguridad ni Hansen at ng kanyang mga kaibigan at pamilya ay nakasalalay kay Aisha. Kinusat ni Aisha ang kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin ang nangyari sa Narrow Moon. Sinabi ni Hansen ang lahat ng nangyari sa Narrow Moon. Wala siyang dinagdag pero kahit na ganoon, dumilim ang mukha ni Aisha pagkatapos marinig ang lahat. Hinati nila ang lahat ng aking mga ari-arian. Naging malupit sila sa aking nag-iisang estudyante. Mga bulok na bully sila. Naantig ang puso ni Hansen. Kung nagsasabi siya ng mga ganoong bagay, ibig sabihin ay mahalaga siya rito. Okay lang na binyuli nila ang aking estudyante, pero ninakaw nila ang palasyo ko at dinamhan ang lahat ng aking mga gamit. Hindi ko ito hahayaan, galit na sabi ni Aisha. Naantig na si Hansen noon, pero ngayon ay hindi na siya makapagsalita. Kinuskos niya ang kanyang ilong at nagsabi, oo. Hindi mo hahayaan iyon. Kailangan mong turuan sila ng leksyon. Kabanata 2277. Habang papalayo ang puting balyena sa Ice Blue System, ini-guide ito ni Hansen papunta sa istasyon ni Night River King. Wala siyang nakitang kakaiba doon, at wala siyang nakitang bakas ng kakaibang lilang bagay na paulit-ulit na binanggit ni Night River King. Pumunta pa nga si Hansen sa Ice Blue Knight na pumalit kay Night River King, pero wala itong nakitang kakaiba sa kanyang pananatili doon. Kakaiba, ano kaya yung lilang bagay na pinag-uusapan ni Night River King? Paano naman yung mga journal entry niya na nakakode? Hindi maintindihan ni Hansen, pero hindi rin niya planong manatili sa system para alamin iyon. Inalis ni Hansen ang puting balyena sa system, at nagplano ng ruta pabalik sa Narrow Moon. Hindi na niya nakita si Under Overbearing, at hindi na rin niya nakita ang Black Hole Spider. Nakasalubong nila ang maraming galactic shrimp.
Pero hindi tinagos ng mga pag-atake ng hipon ang depensa ng puting balyina. At bukod pa rito, wala sa mga nilalang ang kasing bilis ng puting balyina. Ang pagkakaroon ng makapangyarihang sasakyan tulad ng puting balyina ay nagtiyak ng kanilang kaligtasan habang naglalakbay, sa pag-aakalang ordinaryong Xenogeneics lang ang kanilang masasalubong tulad ng Galactic Shrimp. Kung magkakaroon sila ng problema dahil iyon sa pagsalubong nila sa nilalang tulad ni Under-Overbearing o Black Hole Spider. Siyempre, kahit mangyari iyon, mayroon silang deified elite na si Yisha. Swerte sila sa kanilang paglalakbay. Nakaalis sina Yisha at Hansen sa mga sistema ng kaguluhan ng ligtas. Malapit na silang bumalik sa Narrow Moon. Kuwait, pare, ano ang nangyari? Bakit inutusan ang lahat ng mga maharlika sa bawat planeta na pumunta sa Full Moon Hall? Hindi mo pa ba narinig? Bumalik na si Knife Queen. Bumalik na si Knife Queen. Paano nangyari iyon? Akala ko namatay siya sa mga sistema ng kaguluhan. Iyon din ang inisip ng lahat ng mga maharlika. Kaya ninakaw nila ang mga ari-arian niya nang walang takot. Pero bumalik talaga siya, at hindi lang iyon, bumalik siyang deified. Ano? Naging deified na ang Reyna. Ang galing. Sa wakas, may deified elite na tayo sa rebate. Sino ang maglalakas loob na maliitin tayo ngayon? Sobrang lakas ni Reyna. Tihi. Maganda ito para sa atin, pero paano naman ang mga maharlikang naghati-hati sa mga gamit niya? Ninakaw nila ang pamana niya at dinurog ang kanyang estudyanteng si Hansen. Ngayon na bumalik siyang deified, dapat silang manginig sa takot. Nararapat lang sa kanila. Akala nila ang tataas nila, inaapi ang isang estudyante. Masaya ako na mapapag-alitan ang mga maharlikang iyon. Lagi nila tayong inaapi, hindi ba? At hindi tayo makalaban. Ngayon na nasa problema sila, ang nararapat sa kanila. Habang pinag-uusapan ng mga tao sa Narrow Moon ang pagbabalik ni Knife Queen, isang seryosong pag-uusap ang ginaganap sa Full Moon Hall. Hindi, talagang hindi. Si Miss Knife, isang outsider lang si Hansen. Wala siyang kakayahan para maging holy child natin, sabi ng isang matanda, mariing umiiling. Sabi ni Flower King, Knife, Miss, sa tingin mo ba ay medyo hindi ito angkop? Ang holy child ay lagi ng pinakamahusay at pinaka-promising sa rebate. Hindi naman si Hansen isa sa atin. Kahit pilitin natin siyang maging holy child natin, ang iba nating mamamayan ay patutol sa pagpili. Miss Knife, isipin mo ito. Gusto ni Black Moon King kay Hansen, pero hindi rin niya inisip na tama ito. Nanganganib nilang magalit ang buong lahi nila. Lahat ng mga maharlika ay tumututol sa desisyon ni Yisha na gawing holy child si Hansen. Ang Full Moon Hall ay puno ng mga sumisigaw na boses na mas malakas pa sa supermarket. Tinaas ni Moonwheel King ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Pagkatapos, tumingin siya kay Yisha at nagsabi, Knife, hindi kami naging mapag-alang sa iyo at kay Hansen habang wala kayo. Maaari naming bigyan siya ng nararapat sa kanya, pero ang posisyon ng Holy Child ay napakahalaga. Nakakaapekto ito sa pamana at karangalan ng ating lahi. Ang pagpayag sa isang outsider na kunin ang posisyong ito ay hindi angkop. Kailangan mong isipin pa ang desisyong ito. Tapos na ba kayo? Umupo si Yisha sa ulo ng conference table. Malamig siyang tumingin sa lahat ng mga maharlikang nagtipon doon. Naramdaman ng lahat ng mga maharlikang iyon ang isang napakalaking lamig habang ang mga mata niya ay tumitingin sa kanila isa-isa. Natahimik sila sa bigat ng kanyang titig. Totoo rin ito kay Flower King at sa iba pa. Pagkatapos tumigil ang lahat sa pagsasalita, nagsalita si Yisha ng dahan-dahan at may pag-iisip. Paano kung ipilit kong si Hansen ang maging holy child natin? Knife Queen? Kung ipipilit mo, patawarin mo kami sa pagiging hindi makatwiran. Hindi papayag ang mga matatanda sa ideyang ito, at sigurado akong wala sa mga hari rito sa Full Moon Hall ang papayag din, patuloy na sinubukan siyang kumbansihin ng mga miyembro ng Council of Elders. Knife Queen, tumututol kami sa plano mo para mapanatili ang pamana at karangalan ng rebate. Hindi natin hahayaang masira ang lahat ng ating pinaghirapan para sa rebate. Sinasabi mo bang sinisira ko ang rebate? Malamig na tanong ni Yisha. Knife Queen, hindi iyan ang ibig naming sabihin, gusto pang magsalita ng matanda, pero pinigilan siya ni Yisha. Iginala ni Yisha ang kanyang tingin sa mga maharlika at tumigil kay Moonwheel King. Tinawag ko kayong lahat dito para sabihin sa inyo ang desisyon ko. Hindi ko kayo tinawag dito para ipahayag ang inyong mga opinyon. Simula ngayon, si Hansen ang holy child ng rebate. Kung may problema kayo sa desisyon, sabihin ninyo ngayon. Marami sa mga maharlika ang nanigas. Kahit na tumutol sila, walang gustong makipagtalo kay Yisha.
Tumingin silang lahat kay Moon Wilking. Kumunat ang noo ni Moon Wilking at tumingin kay Yisha. Paano kung sabay-sabay tayong tumutol? Tumawa si Yisha. Tumayo siya, hindi pinapansin si Moon Wilking. Tumingin siya sa lahat ng mga maharlika at dahan-daang nagsabi, makinig kayo, mga tao. Mula ngayon, ang Naromon ay aking Naromon. Ang rebate ay may isang reyna lang. Ang sino mang susunod sa akin ay mabubuhay, pero ang sino mang magtataksil sa akin ay mamamatay. Pwede kayong tumutol, pero kung lalabag kayo sa isa sa mga utos ko, ituturing ko kayong kaaway. Wala akong pakialam sa pagdagdag ng bagong dugo sa mga hanay ng Naromon. Kuwait, sa mga sumunod na buwan, nagkaroon ng kaguluhan sa politika sa rebate. Ang mga nasa kapangyarihan ay palaging nagbabago, at ang mga pamilya ay tumataas at bumabagsak araw-araw. Hinangaan talaga ni Hansen ang pagiging determinado ni Yisha. Nang magdesisyon na siya, kinontrol niya ang lipunan ng rebate nang hindi lumilingon. Kulang siya ng lakas para gumawa ng ganoong lakas ng pag-agaw ng kapangyarihan noon, pero ngayon na deified na siya, masusupol niya ang sinumang sumalungat sa kanya. Nag-isa siyang namahala na nagpabilis sa paglutas ng mga komplikadong issue. Pero nagsimulang lumitaw ang ibang mga problema. Maraming magkakaibang grupo sa lipunan ng rebate at walang nakakaalam kung kaya ni Yisha na pag-isahin ang mga nagkakahiwalay na lipunan habang pinapanatili ang kanyang diktadorya. Ang ilang mga isyo ay hindi malulutas sa kapangyarihan lamang. Ang pag-angkin sa trono ang unang hakbang ni Yisha, pero mahaba pa ang kanyang dadaanan. May tiwala si Hansen kay Yisha, pero hindi niya gaanong pinansin ang kaguluhan sa politika ng rebate. Busy siya sa pagsisiyasat sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Mr. White. Ang mga teknik ng Zuanmen ay napakalalim. Maraming impormasyon ang dapat suriin na kinabibilangan ng higit pa sa ilang Geno Arts. Ang ilan sa mga nabasa ni Hansen ay aabutin ng ilang daang taon para lubos na maunawaan. Kabanata 2278. Maraming bagay ang hindi lubos na mauunawaan sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng libro, sa halip, kailangan itong tuklasin ng bawat individual. Ang mga turo ng Zuanmen ay ganitong uri ng kaalaman. Plano ni Hansen na maghanap ng ilang tao na maaaring magsaliksik ng impormasyon ng Zuanmen para sa kanya at matukoy kung anong nilalaman ng angkop para sa mga tao. Gusto rin niyang magtatag ng isang espesyal na paaralan sa alliance na magtuturo ng mga teknik ng Zuanmen sa ibang mga tao. Gusto niyang ibigay ang kaalaman at palawakin ang lahi ng Zuanmen. Tulad ng sinabi ni Mr. White, kung isa o dalawang tao sa bawat 10 milyon ang makakasunod sa matuwid na landas ng Zuanmen, sapat na iyon. Nakakagulat, nagpakita ng interes si Jianran sa paksa. Mabilis na ibinigay ni Hansen ang proyekto sa kanya. Pero hindi ginawa ni Jianran ang inaasahan ni Hansen. Sa halip na magtayo ng paaralan para sa layunin ng pagtuturo ng pilosopiya ng Zuanmen, nagbukas siya ng Martial Hall. Doon, magsisimula siyang magturo ng martial arts ng Zuanmen, habang ang mga pilosopiya ng paraan ng Zuanmen ay ituturo sa ibang pagkakataon. Walang magpapahalaga sa isang bagay na madaling makuha. At ang paraan ng pag-iisip ng Zuanmen ay hindi angkop para sa lahat. Masyadong nangangailangan ito ng puso. Sa pagtuturo sa kanila sa ganitong paraan, malamang natanggapin ng maraming tao ang mga pilosopiya, paliwanag ni Jianran. May katuturan kay Hansen ang paraan ng pag-iisip ni Jianran. Natutunan lang naman niya ang mga lihim na teknik ng Zuanmen. Hindi niya talaga naiintindihan ang mga pangunahing konsepto ng paraan ng Zuanmen. Ang mga mag-aaral ay wala talagang karanasan sa mga teknik ng Zuanmen, kaya malamang nasayang lang ang oras nila sa pag-aaral. Hindi maraming tao ang makakaunawa sa mga bagay na ito. Kung hindi man lang tayo makapagsimula ng paaralan, sa tingin mo ba ay gagana ang Martial Hall mo? Tanong ni Hansen, para lang kontrahin. Tumawa si Jianran. Madali lang ito. Kailangan lang natin ang iyong magandang mukha para sa advertisement, at mapupuno ang ating mga pinto ng mga upper-class socialites na nagmamakaawang mag-sign up. Kailangan lang nilang marinig na ang mga teknik na ito ay ginamit ng dakilang Hansen. Tayako, mag-aaway sila hanggang sa kamatayan at gagamit ng anumang paraan para makapasok ang kanilang mga anak sa Martial Hall natin. Ang intensyon ni Mr. White ay makita ang paglawak ng Zuanmen. Kung lalapitin mo ang mga bagay sa ganitong paraan, pinaglilingkuran mo lang ang pangangailangan ng upper class. Kumunat ang noo ni Hansen. Tumawa si Jianran at nagsabi, huwag kang mag-alala. Sa paglipas ng mga taon, karamihan sa mga ideya ay nagsisimula sa mataas na lipunan. Kapag ang isang ideya ay tinanggap na ng mayayaman at makapangyarihan, mas madali itong maikalat sa mas mababang uri. Totoo ito lalo na pagdating sa mga ideal ng Zuanmen.
Noong unang panahon, ang mga kilalang pilosopo at iskolar ay naglalakbay ng matagal para kumbansihin ang mga tao sa lahat ng antas ng lipunan tungkol sa kanilang mga ideal. Ngayon, kailangan lang natin ng oras at advertisement. Mahal, huwag mong pagurin ang sarili mo. Dapat kang kumuha ng dagdag na tulong. Hindi na pinag-abalahan ni Hansen na tulungan siya. Kung handa siyang mag-alaga ng responsibilidad, ayos lang sa kanya. Ang kahong kinuha ni Hansen mula sa Holy Town ay nakalock kaya hindi niya ito mabuksan. Sinubukan niyang buksan ito sa maraming paraan pero wala ni isa ang gumana. Kahit ang kapangyarihan ni Yisha ay hindi sapat para masira ang kahong Jade. Dahil hindi nalaman ni Hansen kung ano ang nasa loob, itinabi niya muna ang kahon. Sa halip, ibinaling niya ang atensyon sa bone needle. Ito ang kinuha ni Hansen mula sa maze ng palasyo. May 12 patak ng deified blood pa rin sa loob nito. Kinakatawan nito ang 12 magkakaibang deified blood pulses. Hindi ito ginamit ni Hansen. Una, gusto niya itong saliksikin. Dahil ang katawan ni Hansen ay may higit pang ghost bone power kaysa sa kaya niyang gamitin, wala siyang kailangan sa enerhiya na inaalok ng deified blood pulses. Pinag-isipan niya ang blood pulses sandali, at nagdesisyon siyang uminom ng isang patak. Pinili ni Hansen na inumin ang patak na nakuha niya mula sa Blood Demon. Ito ay ng elemento ng dugo. Gusto niyang makita kung makakatulong ito sa kanyang Blood Pulse Sutra. Itinaas ni Hansen ang bone needle sa kanyang dibdib. At pagkatapos, itinutusok niya ito sa kanyang puso. Hindi ito intravenous injection tulad ng gagawin ng isang ordinaryong doktor. Kung susubukan ito ng isang normal na tao tulad ng ginawa ni Hansen, tiyak na mamamatay siya. Huwag subukan ito sa bahay. Tinagos ng bone needle ang kanyang puso at isang patak ng deified blood ang pumasok sa kanya. Mag-verify na sana si Hansen ng deified blood nang bigla siyang makarinig ng announcement sa kanyang isipan. Matagumpay na pag-infuse ng deified gene. Deified gene dagdag 1. Deified progress ay 1/100. Pagkatapos ng announcement na iyon, nakaramdam si Hansen ng isang nakakatakot na kapangyarihan na sumabog sa kanyang puso at kumalat sa bawat sulok ng kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga selula habang umaagos sa kanya ang bagong kapangyarihan, at nagsimulang magbago siya. Ang kanyang katawan ay parang nagbabalat, tinatapon ang layer upon layer ng mga lumang selula. Ang buong prosesong ito ay tumagal ng isang araw bago matapos. Mga bakas ng isang itim na substansya ang nagkalat sa sahig, tulad ng mga natanggal na balat ng isang patay na ahas. Mukhang nakakatakot. Hansen, Super God Spirit Body. Gene Battle Body, Mutant Blood, Duke, Spell, Marquis, Dunction, Marquis, Jadesken, Duke. Level, Duke. Duke Genes, 17. Deified Progress, 1/100. Lifespan, 1100. Nagulat si Hansen. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng Deified Progress. Magkaiba ba ang Deified Genes sa mga genes na nauna? Ano ang ibig sabihin ng Deified Progress? Ibig sabihin ba nito ay magiging deified ako kapag umabot na sa 100 ang bilang? Makakamit ko ba ang deified status nang hindi ina-max out ang ibang genes? Hindi maintindihan ni Hansen ang nangyayari. Pinag-aralan ni Hansen ang sarili pagkatapos makatanggap ng isang deified gene. Nagbago ang kanyang katawan. Parang umunlad ang lahat ng kanyang genes. Pero ang hindi umunlad ay ang kanyang fitness. Nasa level pa rin ito ng isang duke. Sinubukan ni Hansen na mag-refine ng isa pang deified drop ng dugo. Pareho ang proseso. Nagbago ulit ang katawan ni Hansen, at nakatanggap siya ng isang karagdagang deified gene point. Ang kanyang deified progress ay naging 2/100. Hindi gaanong tumaas ang kanyang fitness. Pero kung makakakuha siya ng deified genes, ibig sabihin ay isang kapangyarihan na matatanggap ng mga tao. Nabawasan ang mga alalahanin ni Hansen, at sinipsip niya ang natitirang deified blood. Sa sumunod na 2 linggo, inirefine ni Hansen ang kanyang deified blood. Ang kanyang deified progress ay naging 12/100, at pagkatapos ng proseso ng refinement, medyo tumaas ang kanyang fitness. Pero kakaiba, hindi nakakuha si Hansen ng anumang espesyal na blood pulse powers pagkatapos makatanggap ng deified blood pulses. Saan ako makakakuha ng mas maraming deified genes? Kapag umabot na ako sa 100, malalaman ko na kung ano ang gagawin nito, naisip ni Hansen. Masyadong mahirap na pumatay ng mga deified beings mag-isa. Sa kanyang kasalukuyang lakas, imposibleng gawin iyon. Sayang at kinain ng maliit na pulang ibon ang Sun Raven ko. Kung hindi, pwede ko sanang subukan. Marahil ay makakain ko ang laman ng mga deified creatures, naisip ni Hansen. Nang maisip ang maliit na pulang ibon, tiningnan ulit ni Hansen ang itlog sa loob ng bird's nest. Nagulat si Hansen.
Maraming kakaibang kadena ang lumitaw mula sa pugad at tumutusok sa pulang itlog. Ang pulang kulay ng itlog ay kumikinang ng maliwanag na parang kinakain ng pulang apoy. Kabanata 2299. Magpipisa na ba ang maliit na pulang ibon? Nagtatakang naisip ni Hansen. Pero habang pinapanood niya, unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Hansen. Ang mga cade nang nakakonekta sa bird's nest ay nagsimulang bumalik sa itlog at ang pugad ay nagsimulang gumuho pira-piraso. Ang mga tuyong damo ay nahulog mula sa pugad at naging alikabok sa ere. Bago pa man makarating sa lupa, nawala na ang mga ito. Nako, uubusin ba ng maliit na ito ang lahat ng kapangyarihan sa pugad? Inabot ni Hansen ang pugad pero nang mahawakan niya ang pulang apoy, tumanda at natuyo ang kanyang katawan. Sa loob ng isang segundo, napakatanda na niya na parang malapit na siyang mamatay. Mabilis na binawi ni Hansen ang kanyang kamay. Nang hindi na malapit ang kanyang kamay sa pulang apoy, bumalik sa normal ang kanyang katawan. Hindi na siya mukhang matanda. Ang pagkasira ng bird's nest ay nagpaiyak sa puso ni Hansen. At may isa pang dahilan kung bakit ito ay isang malaking problema, sinabi sa kanya ni Reyna Byway na hawakan ang bird's nest. Paano kung bumalik si Reyna Byway para sa nawawalang pugad? Ano ang gagawin niya noon? Walang silbi naman ang pag-iisip na iyon, nasipsip na ng itlog ang karamihan sa kapangyarihan ng pugad. Ang tuyong damo ay naging alikabok, at wala na siyang magagawa para baligtarin ang proseso. Ang pulang apoy ng itlog ay lalong uminit, at ang itlog mismo ay naging manipis at mas transparent. Habang nagiging translucent ang itlog, nakita niya ang nasa loob nito. Ang maliit na pulang ibon ay nakatiklop pa rin sa loob ng itlog, payapang natutulog. Ang katawan nito ay puno ng apoy, at parang nagigising na ito mula sa pagtulog. Nang maging manipis na papel ang itlog, sa wakas ay pumutok ito. Ang balat ay gumuho at nawala, nasunog sa apoy. Ang maliit na pulang ibon ay nahulog. Binuksan nito ang mga pakpak, at ang mga apoy ay umalingaw-ngaw mula sa katawan nito. Naging isang pulang phoenix ito. Agad itong lumipad sa ere. Inikat nito si Hansen ng 3 beses, paulit-ulit na tumango sa kanya, at pagkatapos ay lumipad pababa para tumabi sa kanyang balikat. Ikinagulat iyon ni Hansen. Ang apoy sa katawan nito ay hindi ordinaryong apoy. Nahawakan lang niya ito, at halos mamatay siya sa katandaan. Nag-alala siya na kung ang ibon ay tumabi sa kanya ngayon, tatanda siya ng husto na magiging alikabok na siya. Kinabahan si Hansen nang tumabi ang maliit na pulang ibon. Wala na ang apoy nito. Mukhang maliit na pulang ibon na nga ito. Tumabi ito sa balikat ni Hansen sa parehong paraan ng dati. Bamantong hininga si Hansen. Mabuti na lang at may kaunting katalinuhan ang maliit na pulang ibon. Kung hindi nito pinigilan ang kapangyarihan nito, maaaring masama ang nangyari sa kanya. Little Red. Lumapit si Bauer mula sa labas. Masaya siyang nakita ang maliit na pulang ibon. Tahimik na nakaupo ang maliit na pulang ibon sa balikat ni Hansen, pero nang marinig nito si Bauer, agad itong nagising. Lumipad ito papunta sa kamay ni Bauer at hinayaan si Bauer na haplusan ang mga balahibo nito. Mukhang nasisiyahan ang ibon sa atensyon, at iniwan nito ang ulo doon para haplusan ni Bauer. Ano ito? Ako ang amo mo, alam mo yan. Tinaasan ni Hansen ang labi niya. Tumingin siya sa maliit na pulang ibon na may hindi magandang ngiti. Parang nakilala ng maliit na pulang ibon ang ekspresyon ni Hansen, kaya ipinadyak nito ang mga pakpak at mabilis na lumipad sa likuran ni Bauer. Sumilip ito kay Hansen sa pamamagitan ng pagsilip ng ulo nito sa balikat ni Bauer. Kinain ng Angus na ito ang laman ng Sunraven. Dapat itong maging deified, kahit ano pa man. Bakit ang liit pa rin ng Angus na ito? Naguguluhan si Hansen. Pero ang kapangyarihan sa loob ng maliit na pulang ibon ay patunay ng ranggo nito. Kahit si Hansen ay hindi makatiis sa apoy nito kahit isang segundo. Tiyak na isang deified creature ito. Nang mga araw na iyon, masaya si Hansen. Pagkatapos gawin siyang holy child ng rebate ni Isha, nakatanggap siya ng maraming mapagkukunan. Ang planet eclipse ay nanatili sa ilalim ng kanyang kontrol, at binigyan siya ng 8 planeta at maraming kayamanan. Mas maraming mapagkukunan ang darating kay Hansen sa hinaharap, pero marami pa rin siyang ghost bone power sa loob niya. Hindi na niya kailangan ng mas maraming mapagkukunan ngayon. Kaya, sa ngayon, plano niyang ilagay ang lahat ng natanggap niya sa imbakan. Nagdala si Hansen ng maraming espiritu sa planet eclipse, at iniwan nila ang planeta para tuklasin ang Geno Universe nang maging marquises sila. Sinimulan na nina Six Paths King, Mingyu, at Moment Queen ang kanilang mga paglalakbay. Hindi nag-alala si Hansen sa kaligtasan ni Six Paths King, at umalis si Mingyu kasama si Gu Qingcheng.
Gusto ni Hansen na manatili si Moment Queen sa tabi niya, pero tumanggi ito. Gusto nitong umangat mag-isa. Hindi pinilit ni Hansen na manatili ito. Kasama na ni Moment Queen si Hansen sa loob ng mahabang panahon. Noong una, banta si Hansen para sa kanya. Pero sa huli, pagkatapos ng mahabang panahon, napaamon niya ito. May sapat na tiwala na sila sa isa't isa kaya komportable siyang dalhin ito sa Geno Universe. Maganda ang takbo ng mga bagay para kay Hansen nitong mga nakaraang araw pero hindi ito magtatagal. Pinatunayan ng buhay na mayroong palaging dapat ipag-alala si Hansen. Nakatanggap siya ng balita na isang envoy ng Extreme King ang dadalaw sa Naromon. Sa pagkakataong ito, ang leader ng envoy ay ang ika-14 na prinsipe na si Bai Kanglang. Nang marinig niya ang pangalan, lumalim ang pag-aalala ni Hansen. Naglingkod si Crime kay Prince 14. Inaangkin ng Extreme King delegation na bumibisita sila para batiin si Hisha sa kanyang pagiging deified. Pero ang simpleng pagbate ay hindi karaniwang nangangailangan ng personal na pagdalo ni Prince 14. Sa isang maliit na lahi tulad ng Rebate, ang isang deified warrior ay halos isang Diyos. Para sa Extreme King, ang pagiging deified ay nagiging isang pambihira lamang. Hindi nila magpapadala ng isang delegation para batiin si Hisha sa isang tagumpay na nagawa na ng maraming miyembro nila. Nang malaman ni Hansen na si Bai Wei ay bahagi ng envoy, alam niyang tama si Mr. White. Mapipilitin siyang sumama sa Extreme King. Kung tama ang hula ni Mr. White, ang pagsama sa Extreme King ay magiging mapanganib para sa akin. Hindi dapat sumama sina Zero at Menger dahil baka hindi ko sila maprotektahan mula sa Extreme King. Dapat silang manatili sa Naromon sa ilalim ng proteksyon ni Hisha. Magiging mabuti ang pakikitungo sa kanila, at dahil may mga mapagkukunan na ako, dapat silang maging dogs ng walang gaanong kahirapan. Maaaring maging king rank pa nga sila. Kailangan kong dalhin ang Blood Kirin. Ang kapangyarihan nito ay tiyak na makatutulong. Pero dapat ko bang dalhin ang maliit na pulang ibon? Nag-aalinlangan si Hansen. Malalim ang iniisip ni Hansen, pero bigla siyang tumingin, at ibinaling ang mukha sa pasukan ng hardin. Doon, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng asul na nagdadala ng isang babaeng nakaputi sa kanyang hardin. Ang babaeng nakaputi ay si Reyna Bai Wei. Hindi alam ni Hansen kung sino ang lalaking nakasuot ng asul, pero base sa paglalakad nito, nahulaan ni Hansen na ang lalaki ay si Prince 14 Bai Kanglang. Hindi nagulat si Hansen na hinanap nila siya, pero nagulat siya na walang nagbabala sa kanya bago dumating ang dalawa sa kanyang hardin. Karaniwan na, dapat may nagulat ng kanilang pagdating. Kahit pilitin nilang pumasok, dapat pa ring may nagpadala ng mensahe kay Hansen. Pero walang nagbabala kay Hansen. Nagpatuloy ang negosyo sa base gaya ng dati. Dinala ni Bai Kanglang si Bai Wei sa pinakamalalim na bahagi ng hardin. Kumunat ang noo ni Hansen at sinuri si Bai Kanglang. Mukhang isang lalaki siya na nasa 30. Hindi siya gwapo, pero may kapansin-pansing aura ng lakas. Naglakad siya na parang walang pakialam sa mundo. Mukhang malaya siya. Kahit naglalakad siya sa hardin ni Hansen, kumilos si Bai Kanglang na parang nasa bahay siya. Lumapit siya kay Hansen at umupo sa tabi niya. Kinuha niya ang teapot at teacup sa mesa at nagsali ng isang tasa ng tsaa. Sabi niya, maganda ang tsaang ito, at magaganda ang mga tao rito. Kabanata 2300. Ang tasang ito ay kapalit ng bahagi ng Xenogeneic Gene ng isang duke. Pinahahalagahan ko ang palitan, magalang na sabi ni Hansen. Nagulat si Bai Kanglang. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagsabi, mabuti. 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 Gusto ko ang mga taong sakam. Pagkatapos noon, nawala ang ngiti ni Bai Kanglang. Seryoso siyang tumingin kay Hansen at nagsabi, gusto kita. Magkano ka? 100 King Class Xenogeneic Genes, sabi ni Hansen. Mabuti. Mas mura pa iyan kaysa sa inaasahan ko. Sulit ka naman, walang pag-aalin lang ang sagot ni Bai Kanglang. Tumango siya ng mariin. Sa loob ng isang taon, dagdag ni Hansen. Tumingin si Bai Kanglang kay Hansen na gulat na gulat. Ang 100 King Class Xenogeneic Genes ay hindi mataas na presyo para kay Prince 14 ng Extreme King. Pero 100 King Class Xenogeneic Genes para sa isang taon lang na paglilingkod mula sa isang duke. Iyon ay isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Sa presyong iyon, makakabili si Prince 14 ng habang buhay na paglilingkod mula sa 12 doks. Magkano ang kailangan para bilhin ka ng permanente? Tanong ni Bai Kanglang. Makoreyes ang boses niya, pero hindi galit. 100 King Class Xenogeneic Genes sa isang taon ay isang tiyak na presyo. Wala akong benta o bulk rates dito. Bibili ka kada taon, hanggat gusto mo ako, tapat na sabi ni Hansen. Tumawa si Bai Kanglang.
Kumuha siya ng tablet at inilagay ito sa mesa. Sabi niya, gagamitin ko ito para bilhin ang iyong mga serbisyo sa loob ng 100 taon. Aalis ako bukas. Desisyon mo na kung sasama ka sa amin. Pagkatapos noon, tumayo si Bai Kang lang at umalis. Hindi na siya lumingon. Tumingin si Hansen sa tablet sa mesa. Isang berdeng jade tablet ito na halos kasing laki ng kamay ng isang lalaki. Ang magkabilang panig ay may mga larawan ng mga dragon, at ang bawat isa ay parang may hawak na bola sa pagitan ng kanilang mga kuko. Sa magkabilang panig ng tablet, nakasulat ang pangalang Kang Lang. Ito ang Royal Guard tablet ni Kuya 14. Kailangan mong maging king class para maging isa sa kanyang Royal Guard, paliwanag ni Bai Wei. Kahit umalis na si Prince 14, nakatayo pa rin siya doon, nakatingin kay Hansen. Isang minor duke lang ako. Hindi ako sulit para baluktutin ni Prince 14 ang mga alituntunin para sa akin, sinisigurado ko sa iyo, sabi ni Hansen, habang nilalaro ang tablet. Si Kuya 14 ay pumunta rito para i-recruit ang iyong guro na si Knife Queen, pero tumanggi ito. Pupunta na siya sa pangalawang pinakamagandang opsyon, na ikaw. Gusto kanya dahil estudyante kanya. Tumigil si Bai Wei at pagkatapos ay nagpatuloy, mukhang nagalit mo siya. Wala akong magagawa doon. Hindi ako papayag sa isang kasunduan dahil lang sa may nagsusungit. Umiling si Hansen. Biglang inabot ni Bai Wei ang kanyang kamay kay Hansen. Ibigay mo sa akin. Ano? Tanong ni Hansen, nagkukunwaring nagulat. Huwag mo akong lokohin. Ibigay mo sa akin ang undying bird nest, usual ni Bai Wei. Hindi mo ito pwedeng kunin. Bakit ko ibabalik? Nakaramdam ng pagkahilo si Hansen. Nasira na ang bird's nest ng maliit na pulang ibon, kaya wala nang ibabalik. Ang pagkuha ko o hindi ay desisyon ko. At sinasabi ko sa iyong ibalik mo ito. Malamig ang boses ni Bai Wei. Gusto ko sanang ibalik pero nasira ang gamit noong huling gamit ko ito. Binuksan ni Hansen ang kanyang mga kamay na parang nagtatapat, mukhang nagsisisi. Hindi inisip ni Hansen na may tago niya ang katotohanang wala na ang bird's nest, kaya wala siyang nagawa kundi aminin ang katotohanan. Nang marinig ni Bai Wei ang kanyang paghingi ng tawad, tumawa ito. Ngumiti siya sa kanya at nagsabi, mas magandang dahilan ang aasahan ko mula sa isang magnanakaw. Alam mo, ang pamilyang Bai ay hindi mo basta-basta mapapabayaan. Hindi naniniwala si Bai Wei na ang undying bird nest, na isang deified item, ay nasira. Kahit isang deified elite ay hindi ito makakasira. Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Seryosong tumingin si Hansen sa kanya, pinipilit na magmukhang inosente. Umirap si Bai Wei at kumirot ang mga mata. Hindi siya masaya nang marinig ito. Sige, kung ayaw mong ibalik ito, bayaran mo ang utang mo sa pamamagitan ng pagiging Royal Guard ko. Nagsalin si Bai Wei ng isang tasa ng tsaa, na parang isang repo woman. 10 taon. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin na parang may malaking desisyon siyang ginawa. Malinaw na ngumiti si Bai Wei. Uminom siya ng tsaa bago nagsabi, ang paglilingkod sa akin ay isang paraan lamang ng pagbabayad ng interes sa utang. Kapag ibinalik mo na ang undying bird nest, pwede ka nang umalis. Wala akong gagawin para pigilan ka. Paano naman iyon? Kumurap si Hansen. Ngumiti si Bai Wei. Ibigay mo sa akin ang undying bird nest o maging Royal Guard ko. Desisyon mo iyan. Ayaw kong pilitin ang mga tao na gumawa ng ayaw nilang gawin. Hindi niya matatanggihan ang dalawang opsyon. Wala na ang pugad, pero kung tatanggi siyang sumama sa kanila, mapipilitin siyang makipaglaban sa kanila. Lampas din iyon sa kanyang kakayahan. Bumantong hininga si Bai Wei at nagsabi, sa totoo lang, wala kang pagpipilian. Hindi susuko si Kuya 14 ng madali. Taya ko, kung hindi ka magiging Royal Guard ko, gagawin niya ang lahat para mailapit ka sa kanya. Ang layunin niya, sa huli, ay ang iyong guro na si Knife Queen. Gagamitin kanya bilang pawn o tool para makuha ito. Pagkatapos mag-pause, nagpatuloy si Bai Wei, at least, ang pagnanais ko sa iyong paglilingkod ay totoo. Gusto ko lang talaga ikaw at hindi ang guro mo. Mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Ibinigay ni Hansen kay Bai Wei ang tablet. Tulungan mo akong ibalik ito kay Prince 14. Gusto siya ni Bai Wei, at si Bai Kang lang ay nakakainis. Pipiliin ni Hansen si Bai Wei kung hindi niya kailangang harapin ang nakakainis na prinsipe. Kinuha ni Bai Wei ang tablet at pagkatapos ay tumingin sa paligid ng hardin. Nasaan ang kapatid at anak mo? Pwede silang sumama. Wala akong pakialam na magdala ng maraming tao. Kahit hindi sila pwedeng maging Royal Guards, ipinapangako ko sa iyo na magiging mabuti ang pakikitungo sa kanila. Salamat pero hindi na, agad na sagot ni Hansen, tinatanggihan ang alok ni Bai Wei.
Ang paglalakbay sa Extreme King ay magiging mapanganib. Isang magandang oportunidad ito, pero ayaw ni Hansen na ilantad sina Hanmenger at ang iba pa sa mga hindi kinakailangang panganib. Dadalhin lang niya si Bauer, ang Blood Kirin, at ang maliit na pulang ibon. Wala nang sinabi si Bai Wei. Kumuha siya ng tablet sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Hansen. Isang puting tablet ito na may mga bulaklak na kulay dugo. Ang pangalang Wei ay nakasulat dito sa simpleng sulat. Medyo simple ang tablet, pero napakaganda rin. Alam ni Hansen na iyon ang Royal Guard tablet ni Bai Wei. Kinuha niya ito at pinaglaruan ito sa kanyang mga daliri. Ano nga ba ang gagawin ng Royal Guard ng isang reyna? Hindi kita aliliwin saan man tayo pumunta o aalagaan ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan, hindi ba? Kinuskos ni Bai Wei ang kanyang ilong at nagsabi, iniisip mo bang ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay nagpapahinga lang? Maraming miyembro ang maharlikang pamilya ng Extreme King. Kung gusto natin ng mga mapagkukunan, kailangan nating lumaban para sa mga ito. Kung hindi, kahit isang hari ay maaaring maging mas masahol pa kaysa sa isang Extreme King Noble. Ganoon ba talaga kakompetitibo ang mga bagay-bagay? Pag-aalin lang ang tanong ni Hansen. Sabi ni Bai Wei, naniniwala si ama sa survival of the fittest. Iyon ang itinuro niya sa amin noong bata pa kami. Pareho lang ang pakikitungo sa amin ng ibang Extreme King Nobles. Maaaring mayroon kaming ilang dagdag na mapagkukunan pero hindi gaanong marami. Kung gusto namin ng higit pa, kailangan naming patunayan na karapat-dapat tayo rito. Kung hindi ka magsisikap, magiging mas masahol ka pa kaysa sa isang karaniwang tao. Mahirap ito, pero may magandang gantimpala tayo sa ating mga pagsisikap. Makakakuha ka ng bahagi ng lahat ng iyong kikitain sa ilalim ng aking trabaho. Ang iyong makukuha ay nakasalalay sa kung gaano mo gustong tumulong.